Baka nga hindi mo pa alam kung paano basahin ang manual ng sasakyan na ito. Tumitig si Elena ng matalim sa lalaking nakaluhod sa tabi ng flat na gulong ng kanyang Mercedes. Ang boses niya ay matalas, parang talim. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang ulo niya, bumagsak ang alikabok sa kanyang kulot na buhok at ngumiti ng mahinahon. "Pwede kong subukan kung papayagan mo, ma'am." Ang salitang iyon, ma'am, tumusok sa kanya. 32 pa lang siya, hindi naman matanda, pero galing sa isang batang lalaking galing bukid na nakakupas na damit, parang panunukso ang dating. "Tingnan mo, tumawag na ako ng professional na tow truck, hindi ko kailangan." Tumunog ang cellphone niya, 5% na lang ang natitirang baterya. Tumayo si Daniel at pinunasan ng mga kamay sa kupas niyang maong. Mas matangkad siya kay Elena, mga 10 sentimetro, kahit pasuot niya ang taas-takong na sapatos na ayaw niyang isuko. Aabutin ng 3 oras bago makarating ang tow truck. Medyo liblib ang daang to. "Paano mo alam? Dito ako nakatira malapit." Siyempre, malamang sa isang maliit na bahay, gumigising ng madaling araw para magtanim. Kilalang kilala ni Elena ang ganong buhay. Buong kabataan niya, pinilit niyang takasan niyon. "Sige, pwede ka nang umalis, maghihintay na lang ako." Hindi siya gumalaw, tumagilid lang ng ulo, pinagmamasdan siya gamit ang kalmadong matang kayumanggi. "Mukha kang may mahalagang meeting." Tiningnan ni Elena ang relo, 10:40, ang presentation sa Campinas ay magsisimula ng 12:00. Kumirot ang sikmura niya. "Hindi mo na kailangang alamin yon." "Oo nga," nagkibit balikat si Daniel, "pero kung gusto mo, pwede kong silipin ng makina. Libre lang." Libre, parang insulto ang salitang yon, parang sinasabing kailangan niya ng tulong mula sa isang katulad niya. "Marunong ka ba talagang mag-ayos ng imported na sasakyan?" "Alam ko ang makina." Napabugas siya ng hangin, puno ng pangungutya, pero biglang namatay ang screen ng cellphone niya. Pinindot niya ang power button. Walang nangyari. Patay. Umakyat ang kaba sa lalamunan niya. Walang telepono, walang kontak sa opisina, walang GPS. Naiwan sa gitna ng daang putik, kasama ang isang estranghero. "Ayos ka lang ba?" Kalmado ang boses niya. Sobrang banayad. Lalong uminit ang ulo niya. Napakaganda talaga. Lumapit si Daniel sa harap ng kotse at binuksan ang hood nang hindi nagpapaalam. Gusto sana niyang pigilan pero walang lumabas na salita. Yumuko siya, ang magaspang na kamay ay maingat na gumalaw sa mga piyesa ng makina. Fuel pump, baka relay din. Kahit ano pa man, hindi ito aandar kung walang tamang panghatak. Parang umikot ang mundo ni Elena, ang presentation, ang promosyon, 5 taon ng pagpupursige, pagpapakita na kaya ng anak ng tagalinis mula Osasco na umupo sa executive table. Lahat nanganganib dahil lang sa sirang kotse. "Pwede kitang ihatid sa Campinas." Napakibit si Elena tapos tumingin sa lumang pickup truck na nakaparada sa tabi. Nangangaliskis ang pintura, sira ang bumper. Sa lumang kalderong yan, hindi siya maganda pero makakarating ka. Napatawa siya, matinis, halos wala sa sarili. Siya si Elena Rivas na binabayaran ng mga kliyente ng 15,000 para sa isang campaign lang, sasakay sa kalawangin na pick-up kasama ang farmhand na hindi niya kilala. Kahit kailan hindi. "E di mamimiss mo ang meeting mo." Diretso ang pagkakasabi. Walang panghuhusga, katotohanan lang. Kinain niya ang inis kasi tama siya. "Yun ba ang gusto mo, pera?" Nagiba ang ekspresyon ni Daniel sa unang pagkakataon. Parang may bahid ng pagkadismaya. "Tinutulungan lang naman kita, pero kung mas gusto mong manatili rito." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang truck. Tinamaan ng araw ang likod niya, kumakapit sa katawan niya ang asul na flannel na damit, basang-basa ng pawis. Naisip ni Elena ang conference room sa Campinas. Ang mga kliyenteng naghihintay. Ang boss niya na matagal nang nagdududa kung handa na ba talaga siya para sa promosyon na ito. "Sandali,
Mahinang lumabas ang salita. Huminto siya at tumalikod pabalik sa kanya. Mga 40 minutong biyahe papuntang Campinas, tinatayang ganon. Tiningnan ni Elena ang kanyang kotse. Wala nang silbi. Walang ibang sasakyan sa kalsada. Patay na ang kanyang telepono. Mabigat lang sa palad. Nakatingin lang sa kanya ang lalaki. Tahimik pa rin. Dala ang nakakainis na katahimikan. Sige na nga. Ang paglunok niya ng pride ay parang paglunok ng bubog. Sasakay na ako. Tumango si Daniel, walang bakas ng tagumpay o yabang. Pareho pa rin ang mahinahong ekspresyon na lalong nagpapakulo ng dugo niya. Tara na, tumatakbo ang oras. Binuksan niya ang pinto ng truck para kay Elena. Napahinto siya sandali. Magalang, luma ang estilo, hindi inaasahan, at least malinis ang upuan sa loob. Amoy lupa ang hangin at may isa pang amoy na hindi niya maipaliwanag. Sumakay si Daniel sa kabilang gilid at pinaandar ang makina. Malakas ang ugong, mas malakas kaysa sa inaasahan. Anong kumpanya ang pupuntahan mo sa Campinas? TechVision Brazil. Pamilyar ka ba? Hindi siya tumingin pero ngumiti. Narinig ko na yan. Umandar ang truck, nagpalipad ng alikabok sa likod. Kumapit si Elena sa hawakan sa itaas ng ulo niya. Naninigas ang buong katawan niya sa tensyon. Hindi siya makapaniwalang ginagawa niya ito. Pero nang sulyapan niya ang mukha ni Daniel, ang konsentrasyon, ang matigas na panga, ang mahigpit na hawak sa manibela, may kung anong kumislot sa loob niya. Siguro pagkamausisa o baka mas delikado pa. Tahimik ang loob ng truck, mabigat at makapal ang katahimikan. Nakatitig si Elena sa bintana, magkadikit ang mga palad sa kanyang kandungan. Sa bawat lubak, napapaangat siya ng kaunti pero ayaw niyang humawak kahit saan. Para bang kapag hinawakan niya ang loob ng truck parang sumuko na rin siya. Anong pangalan mo? Binasag ni Daniel ang katahimikan. Dahan-dahan siyang tumingin. Elena. Ayos, ngumiti siya ng banayad. Ako si Rafa, sabi niya. Pero ang totoo, matagal na niyang hindi ginagamit ang tunay niyang pangalan, Daniel Martens. Ginamit niya ang palayaw sa loob ng maraming taon, simple, hindi kapansin-pansin at malayo sa pangalang nasa bawat business magazine. Daniel Martens dos Santos, CEO ng TechVision Brazil. Tumango lang si Elena, hindi gumantin ng ngiti. Kumikita ka ba sa pagtulong sa mga taong may problema sa kotse? Hindi, pauwi lang ako galing sa kapitbahay. Nagalinlangan siya. So, nagtatrabaho ka sa agrikultura? Hindi, sa teknolohiya ako nagtatrabaho. Napakurap siya. Bumaba ang tingin niya sa mga kamay ng lalaki, magaspang sa manibela, sa gusot na kamiseta, sa magulong buhok. Teknolohiya? Oo, innovation, systems, mga ganyang bagay. Masyadong malabo. Baka nag-aayos lang ng luma at sirang laptop sa isang maliit na bayan malapit dito. Halos mapangiti siya sa iniisip. Mukhang interesting. Interesting talaga. Maingat na iniwasan ni Daniel ang mas malalim na lubak. Ikaw, anong trabaho mo? Marketing. Sapat na ang briefcase sa upuan ng pasahero para ipaliwanag ang lahat. Marketing executive, ahensya sa São Paulo, ang malaking lungsod, ang pinakamalaki, mas naging tiwala ang tono ng boses niya. Nakatira ako sa Perdices, hinahawakan ko ang malalaking account. Kaya ka nagmamadali. Tama, sumilip siya sa relo, 11:10. Ito ang pinakaimportanteng pitch ng buhay ko. Malaking kumpanya ang TechVision, tumingin siya sa lalaki. Talaga bang kilala mo sila? Lahat ng nasa tech industry, kilala sila. Sa AI, para sa agribusiness sila, di ba? Bahagyang nabuka ang labi ni Elena sa gulat. Paano nalalaman ng isang lalaking galing probinsya ang tungkol sa artificial intelligence? Sinusubaybayan mo talaga ang mga ganyang bagay. Nagbabasa ako. Bahagyang kumibot ang balikat ni Daniel. Mahalaga ang agribusiness dito. Kailangan naming sumabay sa mga pagbabago. Kami? Mga magsasaka, mga producer. Bumilis ang takbo nila sa mahabang, tuwid na kalsada. Export logistics, global markets. Lahat yan nakakaapekto sa presyo.
Nakakatulong ang tech sa lahat, mula tanim hanggang shipment sa Port of Santos. Natural ang daloy ng mga salita niya, parang kwentong pangkaraniwan lang, parang tungkol lang sa soccer, hindi tungkol sa pandaigdigang kalakalan. Bumuka ang bibig ni Elena pero muling isinara. Pinilit niyang unawain ang lahat. Saan mo natutunan ang mga yan? Kung saan-saan, ngumiti siya, yung klaseng ngiti na hindi mabasa. At yung campaign mo, tungkol saan? Nag-alinlangan siya, hindi sigurado. Pero nagsalita pa rin siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ikinuwento niya ang strategy para sa digital positioning, ang approach sa sustainability, ang projected engagement metrics. Tahimik na nakinig si Daniel, nagtatanong ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Producers ba o investors ang target mo? Pareho. Kailangan mo ng dalawang magkaibang tono. Isa na technical para makuha ang tiwala, isa na emosyonal para magmalasakit ang mga tao. Tumingin si Elena sa kanya. Oo, eksakto yan. Naglagay ka ba ng totoong case study? Halimbawa, yung may gumamit ng platform tapos tumaas ng 30% ang ani. Naisip ko pero kailangan ng investors ng numero, kailangan ng producers ng kwento, kailangan mo pareho para mapabilib sila. Napakurap si Elena, hinanap niya agad sa briefcase ang mga nakaprint na slides. Tama siya, sobrang dami ng teorya, kulang sa konkretong halimbawa. Grabe, kusang lumabas ang salita. Tama ka talaga, bahagyang natawa si Daniel. Minsan, yung bagong mata ang nakakakita ng mas malinaw. Hindi ka naman nasa marketing. Hindi, pero naiintindihan ko ang produkto at ang mga tao. Sa wakas, umabot sila sa aspaltadong daan. Humina ang ingay ng makina, bahagyang nawala ang tensyon sa katawan ni Elena. So, anong team ang sinusuportahan mo? Nakawala ang tanong bago pa niya napigilan. Ngumiti si Daniel ng malapad. Corinthians, simula pagkabata. Totoo? Nagliwanag ang mukha niyan. Ako rin. Ibig sabihin, alam mo kung gaano kalupit ang season ngayon. Kalupit ang pinakamabait na salita. Yung laban sa Palmeiras halos ikamatay ko sa inis. Sabay silang natawa. Totoo yon, madali. At sa gitna ng pagtawang yon, may kakaibang naramdaman si Elena na matagal na niyang hindi nararanasan. Isang uri ng gaan sa dibdib. Nakikinig ka ba ng mga podcast? Minsan, lumiko si Daniel papasok sa main highway. Anong mga gusto mo? Flow, paminsan-minsan, depende sa guest. Napanood mo ba yung episode na si Tucano ang guest, yung tungkol sa AI? Oo, tumagilid si Elena sa upuan, humarap sa kanya. Nung ginamit niya yung cake recipe bilang metaphor sa machine learning, galing! Naiintindihan pa ng nanay ko! Nagkatinginan sila, may dumaan sa pagitan nila, isang kisap ng pagkakaintindihan o baka simula ng kung anong hindi inaasahan. Mabilis na ibinaling ni Elena ang tingin, mabilis ang tibok ng puso niya, malapit na ang Campinas. Binasag ni Daniel ang katahimikan, tiningnan niya ang relo, 11:55, umiikot ang sikmura niya. Hinto ka dyan, kailangan kong tumawag. Pumarada si Daniel malapit sa isang maliit na plaza. Binuksan na ni Elena ang pinto kahit hindi papatay ang makina, tumakbo sa payphone kahit nahihirapan sa takong. I-dial niya ang opisina, 3 ring 4. Connecta Agency, magandang araw. Si Elena to, kailangan ko si Ricardo, urgente. Nasa meeting siya. Sabihin mong tungkol sa TechVision pitch, tumigil ang kabilang linya, tapos umalis na sila, naghintay sila hanggang 12:00. Parang tumigil ang mundo, halos lumuhod siya. Hindi, sandali, nasiraan ako ng kotse ako. Sabi ni Ricardo kung tatawag ka, umuwi ka na lang daw. Pwede kayong mag-usap sa Lunes. Tumahimik ang linya, nakatayo lang siya roon, hawak ang receiver, nanginginig ang kamay. 5 taon ng pagpapatunay na kaya niyang lampasan ang pinanggalingan niya, na ang anak ng tagalinis mula Osasco ay may puwang sa mundo ng malalaki.
At ngayon wala na ang lahat, lumabo ang paningin niya sa luha pero hindi niya hinayaang tumulo ang mga ito. Elena! Lumapit si Daniel, tahimik, maingat ang tono niya. Hindi ko naabutan. Basag ang boses niya, tuyo, pagod. Tapos na ang meeting. Hindi ka ba nila bibigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi mo naiintindihan. Humarap siya sa lalaki, naglalagablab ang mga mata. Isa lang ito, isang chance at pumalpak ako. Hindi mo kasalanan, nasira ang kotse mo. Wala yang pinagbago, tumataas ang boses niya. Makikita nila akong mahina, na hindi ako bagay doon, na ni minsan ay hindi ako nabagay. Nanikip ang lalamunan niya, tumalikod siya at kinuyom ang hawak sa briefcase hanggang sa sumakit ang mga daliri. Dahan-dahang ipinatong ni Daniel ang kamay niya sa balikat nito. Magaan, maingat. Halika, umupo muna tayo. Sumunod siya sa kanya papunta sa isang bench at naupo ng mabigat, yupi ang palda sa ilalim. Umupo rin si Daniel, hindi masyadong malapit. So 5 taon ka nang nagtatrabaho ng todo? Oo, 5 taon. At ito ang unang seryosong balakid. Hindi naman eksakto pero ibig sabihin alam nilang matatag ka. Isang delay lang yan. Hindi mabuburan yan lahat ng pinaghirapan mo. Umiling si Elena. Hindi mo alam kung gaano ka bagsik ang mundong yon. Isang pagkakamali lang at nakakalimutan ka na. Alam ko kung gaano kalupit ang mga bagay. Nagiba ang tono ni Daniel, kalmado, may lalim. Pero alam ko rin na may mga taong marunong tumingin lampas sa pagkakamali. Kung isa doon ang boss mo, maiintindihan niya. At kung hindi siya ganun, tumahimik siya sandali tapos dahan-dahang tumango. Subukan ko lang isang bagay. Kinuha ni Daniel ang isang cellphone mula sa bulsa, mas moderno kaysa sa inaasahan ni Elena at nagsimulang mag-type ng mabilis, nakatuon ang tingin sa screen. Anong ginagawa mo? Tumutulong. Sandali lang. May telepono ka? Nakatitig siya sa device sa kamay ng lalaki. Hindi man ito ang pinakabago, malinaw na hindi rin ito luma. Hindi ito tugma sa itsura o kilos niya. Pero nagpatuloy siya sa pagtatype, mabilis ang galaw ng mga daliri. Kailangan mong i-message ang boss mo. Ngayon na. Hindi siya sasagot. Baka sakali kung tama ang pagkakasabi mo. Ipinakita niya ang screen sa kanya. Basahin mo to. Kinuha ni Elena ang telepono. Maikli at profesional ang mensahe. May paghingi ng paumanhin pero may kumpiyansa. Ipinaliwanag ang hindi inaasahang aberya sa sasakyan, binigyang diin kung gaano kahalaga ang presentasyon at maayos na humiling ng isa pang pagkakataon. Ikaw ang sumulat nito? Oo, pero dapat manggaling to sa akin. Binuksan niya ang email app. Maglagin ka rito, ipadala mo gamit ang address mo. Nag-alinlangan siya pero in-type ang credentials habang bahagyang nanginginig ang mga daliri. Kinopya niya ang mensahe, nagdagdag ng ilang maliliit na pagbabago at pinadala ito matapos ang isang malalim na buntong hininga. Ngayon, anong gagawin natin? Ngayon, maghihintay tayo. Sumandal si Daniel sa bench, hinayaang uminit ang mukha sa sikat ng araw. Mukha siyang kalmado, parang kontento sa katahimikan. Pangarap ni Elena na maramdaman din ang ganong kapayapaan. Lumipas ang 5 minuto, tapos tumunog ang telepono. Inbox mo yan! Mabilis na kinuha ni Elena ang phone at binuksan ang reply. Galing kay Ricardo. Elena, naiintindihan ko, resked ang meeting bukas ng 2:00 ng hapon. Huwag mo akong bibiguin. Mabilis siyang huminga, parang may bumalik na hangin sa dibdib niya. Binigyan siya ng isa pang pagkakataon na reschedule. Sabi ko sa iyo gagana yan. Tumingin siya kay Daniel at iba na ang tingin niya rito ngayon. Hindi lang siya mabait, matalino siya. Alam niya kung paano humawak ng sitwasyong pangnegosyo. Paano mo nalaman kung ano ang dapat isulat? Karanasan, bahagya siyang kumibot ng balikat. Matututo kang makipag-ugnayan kapag kailangan mo. Ibig mong sabihin, ikaw, sino mang nagtatrabaho, isa na namang malabong sagot pero lalong lumalim ang pagkamausisa niya ngayon.
Hayaan mong ilibre kita ng hapunan, please. Sinagip mo ang buong araw ko. Ngumiti si Daniel. Hindi mo kailangang gawin yon. Gusto ko, ibinigay mo ang buong hapon mo para sa akin. Wala naman talaga akong plano. Kaya sabihin mo na lang, oo. Tinitigan siya ni Daniel sandali tapos tumango. Sige, pero walang magarbo, yung simple lang. Simpleng pagkain. Inulit ni Elena ang sinabi niya sabay ngiti. Ni hindi na niya maalala kung kailan siya huling kumain ng simpleng pagkain. Ang restaurant na pinili ni Daniel ay nakatago sa isang tahimik na kalsada. May payak na harapan, mga lamesang kahoy at amoy ng bawang at olive oil sa hangin. Napansin ni Elena ang ilang matang mapanuri. Hindi talaga siya humalo sa paligid. Blazer, takong, pulidong ayos. Pero hinila ni Daniel ang upuan niya na parang natural lang na parabang dito talaga siya nababagay. Safe choice ang steak and fries at legit ang kaipirinha nila. Sigurado ka? Malakas, walang daya. Napatawa si Elena nang hindi sinasadya. Sige, paniniwalaan kita. Kinuha ng waiter ang order at umalis. Nang silang dalawa na lang ulit, tiningnan siya ni Daniel gamit ang kalmadong matatag na tingin na palaging suot niya. 5 taon mong pinaghirapan ang meeting na yon. 5 taon ng tuloy-tuloy na trabaho. Dahan-dahang pinaiikot ni Elena ang baso ng tubig. Pilit na pinapatunay na karapat-dapat ako. Bakit mo kailangang patunayan? Napahinto siya sa tanong. Simple pero tinamaan siya. Kasi, huminga siya ng malalim. Lumaki ako sa Osasco, tagalinis ng bahay ang nanay ko. 3 kaming anak na pinalaki niya mag-isa, may 3 trabaho sabay-sabay. Tahimik lang si Daniel, nakikinig. Ako ang kauna-unahang nakapag-college sa pamilya, full scholarship sa PUC. Pero bawat araw sa campus na yon, pakiramdam ko hindi ako bagay, parang kita ng lahat na hindi ako galing sa mundo nila. Pero natapos mo. Nagsimula ako bilang intern sa agency, ngayon executive na ako. Bahagyang ngumiti siya, mapait, maliit lang. Pero ito ang totoo, pakiramdam ko hanggang ngayon, nagkukunwari lang ako. Parang sa kahit anong sandali, may makakahuli sa akin. Malalaman nilang isa lang akong anak ng tagalinis na nagpapanggap na karapat-dapat. Hindi pa niya kailanman nasabi iyon ng malakas. Ni kay Clara ang matalik niyang kaibigan. Pero ngayon, sinasabi niya sa isang lalaking kakakilala pa lang. Hindi ka nagpapanggap, matatag ang boses ni Daniel. Pinaghirapan mo lahat, wala sa iyo ang binigay lang. Hindi mo naiintindihan, mababa ang boses niya. Yung mundong yon, mabagsik, tinitingnan nila ang sapatos mo, ang accent mo, ang kotse mo. Kung hindi ka ipinanganak sa ganong klase, palagi kang outsider. Kaya ba ang Mercedes, ang designer na damit, napahinto si Elena? Paano mo? Nakakita na ako ng armor dati. Yumuko siya ng bahagya, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Isinusuot mo ang mga bagay na yon bilang panangga para hindi nila makita kung saan ka talaga nagmula. Malapit nang pumatak ang luha, pinigil niya. At ano namang masama ron? Wala, pero malungkot ang ganong paraan ng pamumuhay. Tumama yung salita, malungkot, oo. Sa likod ng pulidong itsura, mga titulo at kotse, palagi siyang nag-iisa. Dumating ang kaipirinha, uminom siya ng matagal, hinayaang dumaan ang init sa lalamunan niya. At ikaw, ano naman ang kwento mo? Ikinuyom ni Daniel ang daliri sa palibot ng baso. Lumaki akong malapit lang dito, sa maliit na bukid. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin doon ang mga magulang ko. Payak lang ang buhay, pero matibay. Pero hindi ka doon nanatili? Hindi. Nag-aral ako, lumipat-lipat, sinubukan ng iba't ibang trabaho, pero palagi akong bumabalik. Bakit? Kasi tinuruan nila ako kung ano talaga ang mahalaga. Tiningnan niya si Elena nang may tahimik na paninindigan. Hindi ito tungkol sa kung saan ka nakatira o kung anong kotse ang minamaneho mo. Ang mahalaga ay kung sino ka kapag walang nakakakita.
Pinagmasdan siya ni Elena. Mas malalim pa pala siya kaysa sa inaakala niya. Matalino, alam ang sarili. Iba ka! Iba paano? Iba sa mga taong kilala ko sa São Paulo. Masama ba yun o mabuti? Napangisi si Elena. Pinag-iisipan ko pa. Dumating ang pagkain, nagpatuloy ang kwentuhan habang kumakain sila tungkol sa soccer, musika, politika, mga podcast. Hindi pinigilan ni Daniel ang opinyon niya pero mas nakakamangha, tunay siyang nakinig sa kanya, talagang nakinig. Mas marami siyang tawa ngayong gabi kaysa sa mga nakaraang buwan. Nang dumating ang bill, pinilit ni Elena na siya ang magbayad. Hindi na rin gaanong tumutol si Daniel. Babalik ka na ba sa São Paulo ngayong gabi? Hindi. Yung presentation bukas pa, di ba? Mag-o-overnight ako, uuwi pagkatapos. Tama lang. Saglit na natahimik si Daniel. Pumupunta rin ako sa São Paulo paminsan dahil sa trabaho. Talaga? Oo. Kung okay lang sa'yo, pwede kitang sabihan kapag nandun ako. Pwede tayong magkape? Napatalo ng puso niya. Kinuha niya ang cellphone. May charge na rin sa wakas. Oh, ito. Kunin mo number ko. Inilagay niya ang number at agad siyang sinindan ng mensahe. Tumunog ang phone niya. Ayan, may number ko ka na rin. Lumabas sila sa gabi. Malamig ang hangin at ang tahimik na kalsada ay sinasabuyan ng dilaw na ilaw mula sa mga poste. Salamat, Rafa, sa lahat. Kailan mo gusto? Isinuksok niya ang mga kamay sa bulsa. Good luck bukas, magiging maayos yan. At paano mo naman nasabi yan? Kasi meron kang kailangan para magtagumpay, kita sa'yo. Namula ang pisngi ni Elena, lumingon siya, nakangiti. Hanggang sa muli, nagsimula na siyang lumakad palayo. Pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon siya. Nakatayo pa rin si Daniel, pinapanood siya. Rafa? Oh, sabihan mo ako kapag nasa São Paulo ka, ha? Ngumiti siya na mabagal tapat. Sabihan kita. Naglakad si Elena papunta sa hotel, kumakabog ang dibdib. Hindi niya sigurado kung ano ang nararamdaman niya. Baka pasasalamat, o pagkamausisa, o baka mas malalim pa. Marahil lahat ng iyon. Pero habang naglalakad siya sa ilalim ng tahimik na gabi, may isang malinaw na damdaming tumibay sa puso niya. Gusto talaga niya itong makita muli. Walang tao sa meeting room ng Tech Vision nang matapos ni Elena ang kanyang presentation. Walang kliyente, umalis na ang mga ito kahapon pa. Pero naroon si Ricardo, tahimik na pinapanood ang bawat slide, matalas ang mga mata. Pagkatapos niya, hindi siya nagsalita sa loob ng 10 segundo. Saan mo nakuha yung mga case study? Naghanap ako last minute. Isang kasinungalingan, si Daniel ang nagsabi kung saan dapat tumingin. Malakas, talagang malakas. Isinara ni Ricardo ang kanyang laptop. Ipepresenta ko ito sa kanila sa susunod na linggo. Kung pumayag sila, ikaw ang mamumuno sa proyekto. Lumabas siya ng gusali na parang lumulutang sa hangin. Pagbalik niya sa São Paulo, habang naipit sa trapiko sa Bandeirantes, kinuha niya ang telepono sa stoplight. Nag-work. Salamat sa kahapon. Mabilis ang naging sagot. Alam kong gagana yan. Congrats, Elena. Ngumiti siya habang nakatingin sa telepono, parang isang teenager na may crush. Pagkalipas ng 3 araw, isa pang mensahe ang lumitaw sa screen niya. Sa Sampa bukas, tuloy pa ba yung kape? Kinilig ang tiyan niya, Sampa. Ganun ang tawag ng mga lokal. Mas kabisado niya ang lungsod kaysa sa pinapakita niya. Siyempre, saan? Alam mo yung Ibira, pwede tayong maglakad tapos inom ng kaunti. Ibirapuera, isang parke sa lungsod. Inakala niyang mas formal ang plano, isang restaurant, pero nakagaan sa pakiramdam ang ideya. Simple lang, walang pressure, perpekto. 3:00, kita tayo ron. Dumating siya na nakamaong at simpleng t-shirt, magulo ang kulot na buhok sa hangin. 3 beses nagpalit ng damit si Elena bago umalis. Sa huli, pinili niyang magsuot ng maong at puting blouse, casual pero maayos. Ngumiti si Daniel nang makita siya. Ang ganda mo. Ikaw rin. Hindi niya planong sabihin yon, pero kusa na lang lumabas.
Oo, gwapo siya. Ngayon lang niya inamin sa sarili. Naglakad sila sa parke, nagkwentuhan ng kahit ano. Tinanong niya tungkol sa trabaho nito. Ikinuwento ni Elena ang mga imposible niyang kliyente, nakakalokang deadlines at kalat-kalat na opisina. Nakinig si Daniel ng buong interes, nagtatanong ng mga bagay na halatang alam niya talaga ang pinag-uusapan. Ikaw naman, anong sadya mo sa Sao Paulo? Trabaho, isa na namang malabong sagot. May meeting ako sa supplier. Anong klaseng supplier? Mga gamit, tech, wala namang ka-excite. Hindi na niya kinulit. Alam niyang makakasira lang ng vibes kung pipilitin pa. Tumigil sila sa isang acai stand. Ipinilit ni Daniel na siya ang magbayad. 15 reais lang naman. Napatawa si Elena kung gaano niya sineryoso ang simpleng bagay. Saan ka nakastay habang nandito ka? Magaan ang tanong, parang walang ibig sabihin. Saglit na nag-alinlangan si Daniel. Sa kaibigan ko may kondo siya sa lungsod. Ayos, saan banda? Malapit sa Faria Lima. Wow, sosyal na lugar. Oo, pero pinapatira lang naman niya ako libre. Ngumiti siya. Matagal na kaming magkaibigan. Parang may inedit sa sagot niya, pero nang tumingin siya kay Elena, nakatuon, mainit ang ngiti, hindi na ito nagtanong pa. Pagkalipas ng 1 linggo, isinama ni Elena si Daniel para makilala si Clara. Nagkita sila sa isang maliit na bar sa Pinheiros, kasama ni Clara ang kanyang asawa, si Ricardo. Kapwa halatang interesado at palihim na pinagmamasdan ng lalaking misteryoso na galing sa probinsya. Hi, ako si Rafa. Madaling kinamayan ni Clara, kampante, kalmado. Hindi mukhang naiilang o nawawala sa lugar. Itinaas ni Clara ang kilay halatang namangha. Binanggit ka ni Elena. Sana puro magaganda ang sinabi niya. Ngumiti si Daniel. Sabi niya iniisip mo raw na nakatira ako sa gitna ng kawalan. Totoo ba? Tukso ni Clara. Medyo may maliit kaming sakahan pero madalas akong bumiyahe. Saan ka bumiyahe? Sa Campinas, minsan papaloob ng Minas. Umorder siya ng 1 round ng beer. Hatak ng trabaho. Nasa tech ka pa rin? Dagdag ni Elena. Oo, nasa innovation ako. Lumapit si Ricardo, interesado. Anong klaseng innovation? Applied AI, karamihan ay para sa precision agriculture. Sinabi niya ito na parang nagkukwento lang tungkol sa panahon. Napakurap si Ricardo. Totoo, nasa IT din ako, boom ang field na yan dito. Oo nga, kailangan na ng agribusiness ng mas matatalinong tools. Malaki ang naitutulong ng AI sa pagpapadali ng mga proseso. Mabilis silang nalubog sa usapang puno ng jargon at insights. Nagkatinginan sina Elena at Clara, hindi ito ang tahimik na magsasakang inakala nila. Sa banyo, hinila ni Clara ang braso ni Elena. Ibang klase siya. Alam ko! Hindi Elena, talaga. Matalino siya, maayos magsalita. Sabi niya nasa tech siya. Elena, hindi yan ang tipo ng lalaking nag-aayos ng laptop sa mga baryo. Parang natural na sa kanya ang AI. Baka mahilig lang siyang magbasa. Tiningnan siya ni Clara ng matalim. O baka may hindi siya sinasabi sa'yo. Sandaling pumasok ang alinlangan kay Elena, pero pagbalik nila sa mesa at sinalubong siya ni Daniel ng malawak at tapat ng ngiti, pinili niyang huwag pansinin iyon. Baka hindi pa kailangang ipaliwanag ang lahat, hindi pa ngayon. Pagkalipas ng 2 linggo, nagharap ang Corinthians at Flamengo sa Itaquerão. Si Daniel ang kumuha ng ticket. Hindi na siya nagtanong kung paano, tumangulang siya sa BIC. Nag-aalab ang stadium, 60,000 tagahanga ang sabay-sabay na sumisigaw, kumakanta at tumatalon. Nasa gitna ng lahat si Elena at Daniel, may hawak na beer, ang mga tinig nila natangay na ng ingay. Nang makagol ang Corinthians para sa panalo, hinawakan ni Daniel ang bewang niya at iniangat siya sa ere. Napasigaw siya sa tuwa, nakakapit sa mga balikat nito. Nang ibaba siya, ilang pulgada lang ang layo ng kanilang mga mukha. Panalo tayo, paos ang boses niya sa kasisigaw.
Oo nga, tumingin siya sa mga labi ni Elena. Napigil ang hininga niya. At saka siya hinalikan ni Daniel sa gitna ng fireworks, sigawan at yayanig na stadium. Hinalikan siya ni Daniel na para bang silang dalawa lang ang tao sa buong mundo. Napayakap siya sa kanya. Matatag ang mga braso ni Daniel, mainit at kumpiyansa ang halik. Hinawakan niya ang damit nito. Hinila siya palapit, nakalimot sa tao. Ingay, lahat. Nang maghiwalay sila, kapwa sila hingal. Matagal ko nang gustong gawin yan, sabi ni Daniel habang nakangising bahagya. Ako rin. Tahimik silang natawa, magkalapit pa rin, magkahawak ang mga kamay. Sa sandaling iyon, dama ni Elena ang totoo, nahuhulog na siya sa kanya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang penthouse sa Itaimbibi, tumunog ang telepono ni Daniel. Habang mataas pa ang pakiramdam mula sa laban at halik, sinagot niya ito nang hindi nag-iisip. Uy, Ricardo, tiningnan mo na ba yung kalendar sa Lunes? Tensyonado ang tono ni Ricardo. Oo, bakit? May meeting, final round na with the marketing suppliers. Nanigas ang katawan ni Daniel. Aling mga ahensya? 3, isa ron ang Connecta. Sumama ang pakiramdam niya. Connecta, ahensya ni Elena. Nandun ba siya? Di sigurado pero malamang. Kampanya niya yon. Pumikit si Daniel, 3 linggo. Ganun katagal niyang pinaghintay ang katotohanan. Ngayon, inabutan na siya ng oras. Rafa, kailangan mong sabihin sa kanya bago pa niya marinig sa iba. Alam ko. Bakit hindi mo pa sinasabi? Katahimikan. Lumapit si Daniel sa bintana, nakatingin sa walang katapusang mga ilaw ng lungsod. Dahil natatakot ako. Sa ano? Sa itsura niya kapag nalaman niya ang totoo. Nakatanaw siya sa dilim, mababa ang boses. Na lahat ng pinagsamahan namin biglang magiging peke. Hindi kung totoo ang nararamdaman niya. Paano kung hindi? Umalingaw-ngaw sa linya ang buntong hininga ni Ricardo. At least malalaman mo ang totoo. Tinapos ni Daniel ang tawag at bumagsak sa leather na sofa. Itinakip ang mga kamay sa mukha. Ramdam pa rin niya ang halik nito, ang higpit ng pagkakakapit sa kanyang damit. Ang init ng tawa nito sa tenga niya. Kailangan na niyang sabihin, pero paano mo aaminin na ang lalaking inakala niyang simple ay CEO pala ng isang kumpanyang nagkakahalaga ng 800 milyong reais? Na ang luma at gasgas na pickup ay hindi ang buong kwento, kundi bahagi lang ng isang buhay na may kasamang Mercedes sa tabi nito? Na yung apartment na sinabing pag-aari ng kaibigan, sa kanya talaga iyon? Mas mahal pa kaysa sa kikitain ni Elena sa loob ng 20 taon. Vibrate ang phone niya, mensahe mula kay Elena. Naalala ko pa ang halik mo, kailan tayo magkikita ulit? 5 beses siyang nag-type ng sagot, 5 beses ding binura. Soon! Promise! Sinungaling bulong niya sa sarili, isang sinungaling na na-in love sa isang babaeng hindi alam kung sino talaga siya. At papalapit na ang Lunes. Nang hapon ng Huwebes, tumunog ang opisina. Sinagot ni Elena ang tawag habang nakatitig pa rin sa budget spreadsheet. Hello? Elena, opisina ni Ricardo. Ngayon din? Walang puwang para magtanong. Sinave niya ang file, kabado. Ang mga biglaang meeting, kadalasan masamang balita. Nakatayo si Ricardo sa likod ng mesa, suot ang bihira niyang suot, isang ngiti. Umupo ka. Sumunod siya, malamig ang palad. Nagustuhan ng tech vision ng pitch mo. Gusto ka nilang makausap ng personal. Tumigil ang oras, tapos biglang bumilis. Direkta, ako mismo? Oo. Lunes, 2:00 ng hapon sa Faria Lima Headquarters. Lumapit si Ricardo, seryoso ang tono. 2 milyon kada taon ng halaga ng account na to. Makukuha mo yan, sa'yo na ang promotion. Direktor, isang posisyong kayang baguhin ang buhay niya, sapat na pera para matigil na sa paglilinis ng bahay ang kanyang ina. Hindi ako papalya. Alam ko, siguraduhin mong perpekto ang deck. Hindi sila pumapayag sa mahihinang presentation. Bumalik siya sa desk na parang lumulutang. Halos sabay dumating si Clara. Nakuha mo yung meeting? Lunes, ngumiti si Clara. So biyaya pala yung flat tire sa huli. Kumindat siya.
At si Rafa, sinabihan mo na ba siya? Ngayong gabi, magdi-dinner kami. Hindi ka pa rin niya dinadala sa bahay niya? Nag-alinlangan si Elena. 3 linggo na at palaging siya ang pinupuntahan o kaya nagkikita sila kung saan. Pribado lang talaga siya. O baka may tinatago. Itinaas ni Clara ang mga kamay. Biro lang, mabait naman siya pero medyo misteryoso, di ba? Oh, misteryoso. Pero hindi iyon mahalaga kay Elena. Hindi talaga. Nahulog na siya ng husto. Nang gabing iyon, habang naghahanda para sa Lunes, hinanap niya ang lahat ng makikita tungkol sa TechVision Brazil. Napakalaki ng kumpanya, corporate website, mga artikulo sa dyaryo, LinkedIn posts. 800 milyong ang halaga, 300% na paglago sa loob ng 3 taon. Nag-click siya sa mga larawan. Ang founder ay tampok sa ilan. Daniel Martins, CEO. Sa bawat litrato, nakasuit, maayos ang buhok, may salamin, malinis ang ait, seryoso, profesional, pulido, malayo. Tinitigan niya ang mga larawan, bata pa siguro mga 28 o 30. Gwapo pero sa paraan ng isang corporate executive. Pero hindi siya kamukha ni Rafa. Isinara niya ang mga larawan at sinubukang bumalik sa notes niya. Sa kabilang panig ng lungsod, binabasa ni Daniel ang email ng kanyang CMO. Meeting sa Lunes, 2:00 ng hapon, final presentations. Nangunguna sa ngayon ang Connecta. Executive Elena Rivas. Sumikip ang dibdib niya. 3 araw na lang ang natitira. 3 araw para sabihin ang totoo. O hayaang matuklasan niya ang lahat sa loob ng boardroom. Tumunog ang telepono. Elena. Hey love, kumusta ang gabi mo? Love. Nagsimula siyang tawagin ng ganun 1 linggo pa lang ang nakalipas. At sa bawat ulit, parang may buhol sa dibdib ni Daniel. Halo ng hiya at tuwa na hindi niya maipaliwanag. Ayos lang, ikaw. Ayos na ayos. May balita ako. Pwede ko bang sabihin sa personal? Siyempre. Saan? Sa place mo. Gusto ko nang makita kung saan ka tumutuloy kapag nandito ka. Napahinto ang puso niya. Pumasok ang kaba. Magulo ngayon yung bahay ng kaibigan ko. Pwede ba sa inyo na lang tayo magkita? Saglit na katahimikan. Sige! Narinig niya yon, ang bahagyang pagkadismaya sa boses ni Elena. Masakit. Elena? May kailangan akong sabihin sa'yo. Mahalaga. Ako rin, pero bilisan mo ha? Tinapos niya ang tawag, puno ng sigla. Nakatitig si Daniel sa telepono, mabilis ang tibok ng puso. Ngayong araw, sabi niya sa sarili, ngayon ko sasabihin ang lahat. Pero pagdating niya sa apartment ni Elena sa Perdices, binuksan niya ang pinto na may ngiting abot langit. Nagtagumpay ako! Inimbitahan ako ng TechVision para sa direct presentation. Tumalon siya sa mga bisig niya bago pa siya makagalaw. Mahigpit siyang niyakap ni Daniel habang ang utak niya ay parang umiikot. Grabe, ang galing mo, totoo. Sa Lunes na yon, sa headquarters nila, kapag nakuha ko to, magiging director na ako. Hinila niya si Daniel papasok, punong-puno ng sigla. Ikaw ang swerte ko, simula nung nakilala kita, puro magagandang bagay na ang nangyayari. Parang suntok ang dating ng mga salita niya, lalong bumigat ang lihim ni Daniel. Elena, makinig ka. Sandali lang, ipapakita ko muna sa iyo yung slides. Ang galing mo magbigay ng feedback. Binuksan niya ang laptop, abala sa excitement. Umupo si Daniel sa tabi niya, hati ang damdamin sa paghanga at kaba. Ang presentasyon niya, matulis, malinaw. Lahat ng mungkahi ni Daniel nandun. Mas maganda pa, mas pulido. Anong tingin mo? Perpekto. Seryoso? Wala kang babaguhin? Siguro isa lang, tinuro niya ang isang graph. Etong stat, may source ka ba? Meron, bakit? Sinusuri ng TechVision lahat ng numero. Tiyak tatanungin nila to. Medyo kumunot ang noo ni Elena. Paano mo alam yan? Nagbasa ako tungkol sa kanila. Malaking kumpanya, mahigpit sa standards. Nag-research ka para sa akin? Tumango siya, hirap huminga. Oo, ginawa ko.
Hinalikan siya ni Elena, banayad, malalim, taos puso. Gumanti siya ng halik, alam niyang isa ito sa mga huling sandali nilang ganito. Pagkabitiw ng labi nila, sinubukan niyang muli. Elena, kailangan ko. Tumunog ang telepono, tiningnan niya ang screen. Si Mama, sorry, kailangan kong sagutin to. Hindi siya tumatawag ng ganitong oras. Tumayo si Elena halatang nag-aalala. Hi Ma, ayos lang ba ang lahat? Umupo si Daniel, bagsak ang balikat. Lahat ay tila kumakalaban sa kanya. Sabado, dinala siya ni Elena para ipakilala kay Doña Teresa. Maliit pero malinis ang bahay sa Osasco. May mga larawan ng pamilya sa bawat dingding. Niyakap siya ni Teresa ng mainit. Ito pala ang lalaking nagpapangiti sa anak ko na parang ewan. Mama! Namula si Elena, tumawa si Daniel. Ikinagagalak kong makilala kayo. Doña Teresa, lagi niya kayong naikukwento. Sana magaganda ang sinasabi niya. Pinasulyapan siya ni Teresa, pabirong seryoso, tapos itinuro ang kusina. Halika, magkakape tayo. Elena, ihanda mo na ang mesa. Habang naglalagay si Elena ng mga plato at tasa, tahimik na pinagmasdan ni Teresa si Daniel, matalas, bagamat kalmado. So, anong trabaho mo, iho? Nasa tech ako, innovation. Sa maliit na bayan, madalas akong bumiyahe, pero may lupa ang pamilya namin sa probinsya. Tumango si Teresa, halatang natuwa. Maganda yan, ang mga taong konektado sa lupa matibay. Kailangan ng anak ko ng taong grounded. Saktong dumating si Elena para marinig yon. Mama, huwag kang magsimula. Anong sinimulan ko? Ang sinasabi ko lang, masyado ka nang lumilipad. Yung buhay mo sa korporasyon, diretso na sa ulo mo. Hindi totoo yan. Totoo. Ipinagpatuloy ni Teresa ang pagbuhos ng kape, parang sanay na sanay. Kailan ka huling pumunta rito na hindi nagmamadaling umalis? Katahimikan, mabigat, makatotohanan. Tahimik na pinanood ni Daniel ang palitan ng magina, pagmamahal na may halong tensyon. Ma, nagsusumikap naman ako. Oo, nagtatrabaho ka, pero sa ginagawa mong yan, nakakalimutan mo na kung saan ka nanggaling. Hindi mabagsik ang mga salita niya, tapat lang. Yang boyfriend mo, mukhang mapagkumbaba, marunong sa gawaing kamay. Sigurado akong nagdalawang isip ka bago mo siya dinala rito. Hindi ako nagdalawang isip. Nagdalawang isip ka dahil hindi siya nakasuot ng mamahaling damit, dahil hindi siya nagmamaneho ng imported na kotse. Nanlamig si Elena, mas malalim ang tama ng mga salita kaysa inaasahan niya. Hinawakan ni Daniel ang kamay niya sa ilalim ng mesa, tahimik na nagbibigay ng lakas. Doña Teresa, mahinahon niyang sabi, gusto lang ni Elena na ipagmalaki mo siya. Lumuambot ang mukha ni Teresa. Matagal ko na siyang ipinagmamalaki. Mahina niyang sagot, nakatingin sa anak. Pero ang pagmamalaki ay hindi galing sa sasakyan o sa kondo. Galing yan sa pagkatao at mabuti ang puso ng anak ko. Kailangan lang niyang tigilan ang pagpapanggap. Nabasa ang mga mata ni Elena. Mabilis niyang pinunasan, pilit tinatago. Sa biyahe pabalik ng Sao Paulo, katahimikan ang bumalot sa loob ng truck. Tama si mama mo, sabi ni Daniel kalaunan habang mabagal ang takbo. Hindi mo kailangang magkunwaring iba. Madali mong sabihin yan, hindi ka bahagi ng mundong yon. Totoo, pero nakikita ko kung anong epekto sa'yo. Palagi kang nagpapakitang karapat-dapat ka. Kailangan kong maging karapat-dapat. Pinaghirapan ko to. Ayokong manatiling nasa labas lang ng pintuan. Elena, sapat ka na, magaling ka, at hindi nababase yon sa sasakyan o designer na damit. Lumingon siya kay Daniel, kalahating ngiti sa labi. Paano ka naging ganyan katalim? Natuto ako sa masakit na paraan. Ang gusto sana niyang sabihin, naranasan ko na ang lahat ng akala mong kailangan mo at hindi nito napuno ang puwang sa loob ko. Pero ang sinabi lang niya ay, karanasan! Hinawakan ni Elena ang kamay niya, ipinulupot ang mga daliri sa kanya. Mahal kita,
Parang tinamaan siya sa dibdib. Hindi pa ito nasabi ni Elena kailanman at hindi niya ito kayang ibalik. Hindi nang hindi sinasabi ang totoo. Elena, hindi mo kailangang sabihin pabalik. Gusto ko lang malaman mo. Huminto siya sa gilid ng daan. Hinarap siya ng buong buo. Mahal din kita, sobra, pero... Pero ano? Ito na ang sandali. Sabihin mo na. Tumunog ang phone niya. Mensahe mula kay Ricardo. Press wants to interview you Monday before the meeting. Confirm? Tiningnan ni Daniel ang screen. Tapos si Elena, papalapit na ang Lunes. Mabilis at hindi na mapipigilan. Wala lang. Mahal din kita. Ngumiti si Elena, kumikislap. Tapos hinalikan siya mahaba at matamis at sa ilang sandali, nakalimutan muna niya ang lahat ng darating. Gabing iyon, nakatulog si Elena sa sofa, bukas pa ang laptop, may huling pagbabago sa presentation. Tinakpan siya ni Daniel ng kumot, pinagmamasdan ang payapang ekspresyon sa mukha nito. Bukas, masisira ang lahat. 3 beses na siyang nagtangkang magsabi, pero laging may humahad lang. O baka kulang lang talaga siya sa tapang. Duwag na isip niya. Kinuha niya ang telepono. Nag-type ng mensahe para kay Ricardo. I'll tell her before the meeting. I'll get to the office early. Mabilis ang reply ni Ricardo. Finally. Good luck, my friend! Ibinaba ni Daniel ang telepono at lumingon sa bintana, pinagmamasdan ng lungsod na tila may lahat ng sagot na wala siya. Lunes ng tanghali, buo na ang pasya ni Daniel, kakausapin niya si Elena bago magsimula ang presentation. Kailangan niyang maging tapat at sabihin ang totoo. Baka sakaling maunawaan siya nito, pero sa kaibuturan niya, doon sa bahagi niyang hindi nagkukunwari, takot na siya sa magiging resulta. Kapag nalaman ni Elena kung sino talaga siya, malamang guguho ang lahat. Umiibig siya sa lalaking inakala niyang simple, mapagkumbaba, makatao. Hindi sa makapangyarihang CEO na naglihim sa kanya ng matagal. At ngayon, ilang oras na lang ang natitira. Pinili ni Elena ng maingat ang kanyang isusuot, isang navy blue na damit, elegante, profesional at puno ng tahimik na lakas. Isinuot niya ang kanyang takong, inayos ang huling detalye ng makeup at itinali ang buhok sa isang maayos na bun. Ang refleksyon sa salamin ay isang babaeng may kumpiyansa, hinubog ng tiyaga at katatagan. Wala na ang batang dating nakatira sa Osasco. Ang natira ay isang taong handang harapin ang mundo. Nag-vibrate ang telepono niya. Lumitaw ang mensahe, galing kay Daniel, "Good luck today, you'll do great, I love you." Napangiti si Elena. Mabilis siyang nag-reply, "Thanks for everything. Should we celebrate tonight?" "Of course. I have something important to tell you." Napahinto siya. May kakaiba sa mga salita, seryoso, pero wala na siyang oras para mag-isip ng malalim. "Okay, see you later, love." Kinuha niya ang briefcase, huminga ng malalim at lumabas ng pinto. Alam niya magbabago ang lahat ngayong araw. Umalis si Daniel ng alas 12:15. Tansya niya, 20 minuto ang biyahe papuntang Tech Vision. Sapat na para maabutan si Elena bago ang meeting masabi ang totoo. At sana'y mapatawad siya. Parang kayang-kaya. Pero pagdating niya sa Faria Lima Avenue, hindi gumagalaw ang trapiko. May aksidente, ilang block lang ang layo at lahat ng linya'y natigil. Walang gumagalaw. Binagsak ni Daniel ang kamay sa manibela, inis, at kinuha ang telepono. Tinawagan niya si Ricardo. "Na-stuck ako. Sabihin mo kay Elena na kailangan ko siyang makausap bago siya pumasok sa meeting." "Wala pa siya dito," sagot ni Ricardo. "Pagdating niya, pakiusap, kausapin mo agad. Huwag mo siyang hayaang magsimula nang hindi ko siya nakakausap." "Susubukan ko, pero pakiusap." Tinapos ni Daniel ang tawag at tiningnan ang oras. 1:40 p.m., 20 minuto na lang, hindi pa rin gumagalaw ang mga sasakyan. 1:00 at 50 minuto ng hapon, dumating si Elena sa gusali ng Tech Vision. Napakaganda, kumikinang sa salamin, mga bakal na poste, modernong arkitektura at isang nagniningning na logo sa lobby. Napahinto siya, pinagmamasdan ng tanawin. Isang araw naisip niya, magtatrabaho ako sa ganitong klaseng lugar.
Elena Rivas, isang babae ang sumalubong sa kanya na may propesyonal na ngiti. "Oo," sagot niya. "Ako si Marta mula sa marketing team. Sumunod po kayo." Sumakay sila ng elevator paakyat sa ika-12 palapag. Ang hallway ay may mga salaming dingding, tanaw ang kahanga-hangang tanawin ng lungsod. Pumasok sila sa isang malaking meeting room na may dark wooden table at mga leather na upuan. 3 executive ang nandoon na naghihintay. Tumayo ang mga ito para salubungin siya. "Wala pa ang CEO," sabi ni Marta, "pero maaari na tayong magsimula." "Walang problema," sagot ni Elena. Binuksan niya ang laptop at kinonekta sa projector. Matatag ang mga kamay niya. Handa na siya. Biglang bumukas ang pinto. "Sorry, I'm late." Agad niyang nakilala ang boses. Isang boses na kabisado niya. Lumingon si Elena. At sa sandaling iyon, huminto ang lahat. Nandoon si Daniel. Pero hindi na siya ang lalaking kilala niya. Wala na ang maong, ang casual na ngiti, ang magulong buhok. Ang lalaking ito ay naka-dark gray suit na eksaktong-eksakto ang sukat. Maayos ang buhok, slicked back pulido, malinis ang ahit. Wala ang salamin, reading glasses lang pala yun. Karaniwan pala siyang naka-contact lens. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabago, siya pa rin yun. Ang mga mata niyang kayumangging malalim, hindi kailanman nagbago. Ang kurba ng kanyang panga, ang tindig, ang kumpiyansang paglakad, ito ang lalaking mahal niya at siya ang CEO ng kumpanyang gustong-gusto niyang mapabilib. Tumigil si Daniel nang magtagpo ang kanilang mga mata. Nagbago ang kanyang mukha, gulat, pagsisisi. "Elena," sambit niya puno ng emosyon ng tinig. Hindi makahinga si Elena, bumitaw sa kamay niya ang laptop at bumagsak ito sa mesa ng malakas. Nagkatinginan ng mga executive, litong-lito. Binasag ni Marta ang katahimikan, mahinahong nagtanong, "Magkakilala ba kayo?" Nagsimulang manginig si Elena, muna ang mga kamay, sumunod ang mga braso hanggang sa buong katawan niya'y nanginginig na. Alam na ito ni Daniel mula pa noon kung sino siya, saan siya nagtatrabaho, na siya mismo ang magpepresenta sa silid na ito. At nanahimik lang siya. Pinaglaruan niya ang damdamin ni Elena. Hinayaang maniwala sa isang kasinungalingan, ang kahihiyan ay tila apoy sa balat niya, hindi niya makayanan. Lahat ng dating itinatagong insecurities sumabog bigla. Naanak lang siya ng isang tagalinis, na hindi siya kailanman tunay na kabilang, na palagi siyang paksa ng palilibak ng mga may pera. At ngayon, sigurado na siya, ginawa siyang katatawanan ng isang pribadong biro. "Elena, please, ipaliwanag ko." Hindi, matulis at matalim ang salitang binitiwan niya. Hinablot niya ang bag niya, halatang nanginginig ang mga kamay. "Hindi. Please, nag-enjoy ka ba?" sigaw niya. "Masaya ba kayo ng mga kaibigan mong sosyal?" Bumigay ang boses niya. "Tawa ba kayo ng tawa sa hangal na babaeng akala may kakaiba ka?" Bumuhos ang luha. Kinamuhian niya ito. Kinamuhian kung gaano siya kahina sa harap ng mga taong hindi man lang niya kilala. Lumapit si Daniel. "Hindi ganun to, hindi talaga." "Huwag kang lalapit sa akin." Umingay ang sigaw niya, hilaw at walang filter. Tumayo ang mga executive, hindi alam ang gagawin. Natigilan si Marta. Tumakbo si Elena papunta sa pinto. Sumunod si Daniel. "Elena, sandali. Sabi kong, huwag kang lalapit sa akin." Naglakad siya ng mabilis sa hallway. Ang tunog ng takong niya malakas sa sahig. Malabo na ang paningin sa luha. Napalingon ang mga tao. May mga nagbulungan. Parang ang tagal bago dumating ang elevator. At nang tuluyang bumukas ang pinto, bumagsak siya sa dingding. Tanga. Paano niya di napansin? Nandun na ang mga palatandaan kung paanong naiintindihan nito ang negosyo, ang mga tanong nito, ang paraan ng pananalita niya. Pero abala siya sa pagiging kampante, sa paghusga sa kanya base sa simpleng pananamit at luma niyang truck. Bulag sa pagmamahal. Tinapos ni Daniel ang meeting sa isang maikling paliwanag tapos dali-daling umalis. Hindi na siya naghintay ng elevator. Bumaba siya sa hagdan, 12 palapag, hingal, hapong-hapo. Pagdating niya sa parking lot, nakita niya si Elena.
nanginginig habang sinusubukang buksan ang kotse. Hindi magkasya ang kamay niya sa susi, masyado nang nanginginig. Elena, mahina ang boses niya ngayon. Tumigil si Elena, dahan-dahang lumingon. Magulo ang mukha niya, may guhit ng maskara sa pisngi. Namumula ang mga mata, wasak na wasak ang itsura niya. Nagsinungaling ka, bulong niya. Mahina ang boses niya, halos hindi marinig, pero punong-puno ng sakit. Sa loob ng ilang linggo, nagsinungaling ka sa akin. Hindi ko sinasadya. Sinungaling, sigaw niyang muli. Alam mong sino ako, alam mong dito ako nagtatrabaho. Alam mong may presentation ako ngayon at wala kang sinabi kahit ano. 3 araw ko palang nalaman, sagot niya. 3 araw, ulit ni Elena, sabay mapait na tawa. 3 buong araw ka sanang naging tapat, pero pinili mong manahimik. Sinubukan ko, maraming beses kong sinubukan, pero hindi mo mahanap ang tamang oras. Sarkastikong tugon niya. O masyado ka lang abala sa pag-enjoy sa palabas? Hindi yung palabas. Hindi kailanman naging ganon. E ano nga ba? Lumapit siya, itinuro ang dibdib ni Daniel. Masaya ba panoorin yung mayabang na babaeng negosyante na parang nagyayabang sa kalsada? Gusto mo ba akong turuan ng leksyon? Hindi. E di sabihin mo sa akin, bakit? Sinuntok niya ang dibdib nito 1 beses, tapos ulit. Pilit na itinutulak ang mga kamao sa mamahaling jacket ng lalaki. Bakit mo ito ginawa sa akin? Hinawakan ni Daniel ang mga pulso niya, hindi marahas, para lang pigilan siya. Dahil pagod na ako. Pagod? Mariin niyang balik sabay hugot ng braso. Pagod saan? Sa pagpapanggap, sa pagiging Daniel Martins ang CEO. Sa pagiging palibutan ng mga babaeng ang tinitingnan lang ay ang laman ng bangko ko. Sa mga koneksyon na walang saysay, sa mga taong hindi kailanman nakita kung sino talaga ako. Huminga siya ng malalim. Nung nakilala kita ron sa kalsada at tiningnan mo ako na parang wala lang ako, para akong nakahinga ulit. Napatitig si Elena na bigla. Nakahinga ulit? Seryoso ka? Oh, sagot niya. Kasi pagkatapos noon, nung nakilala mo ako, wala kang inaasahan. Hindi ko kailangang magkunwaring importante. Walang imaheng kailangang bantayan. Tayo lang dalawa, totoo. Pero hindi yun totoo. Nanginginig ang boses niya. Nagtago ka sa likod ng maskara. Muling napuno ng luha ang mga mata niya. Itinago mo ang totoo sa akin. Hindi ako nagsinungaling sa'yo, sagot ni Daniel. Pero hindi mo rin sinabi ang totoo. Magkaiba yon. Hindi. Pareho lang. Akala mo ba ang pananahimik ay hindi rin panlilin lang? Hindi ako umasta na iba ako. Hindi ko sinabing mahirap ako o nag-imbento ng kwento. Hindi ko lang binanggit ang pera. Ang pera, malamig niyang tawa. Akala mo pera lang ang isyu rito? Sinabi ko sa lahat na galing ka sa probinsya. Pinagtanggol kita nung pinagtawanan ka nila. Sinabi kong mabait ka, tapat ka. At ngayon, mukha akong tanga. Umetso ang salitang yun dahil iyon ang pinakakinatatakutan niya na pagtawanan. Hindi ka naging tanga. Mahina at banayad ang sagot ni Daniel. Ako ang naging tanga. Dapat sinabi ko agad. Dapat pinagkatiwalaan na kita nung una pa lang, nung na-realize kong totoo ang nararamdaman ko. Sinasabi mong nahulog ka sa akin. Mapait niyang tanong. Paano ko paniniwalaan ang kahit anong lumalabas sa bibig mo ngayon? Dahil lahat ng naramdaman ko para sa iyo ay totoo. Lahat ng sandaling magkasama tayo may halaga. Lahat ng halik, lahat ng usapan, lahat ng beses na sinabi kong mahal kita, totoo yon. Pero nakabase lahat yon sa kasinungalingan, sagot niya. Hindi, sagot niya. Hindi ito nakabase sa yaman o posisyon ko, kundi sa kung sino talaga ako sa loob. Tiningnan siya ni Elena. Nakaukit sa mukha niya ang tunay na sakit. At sa isang iglap gusto sana niyang maniwala. Pero bumalik ang alaala. Nakita niya ulit ang sarili. Ipinakikilala si Daniel sa mga kaibigan. Ipinagtatanggol siya. Ipinapaliwanag kung gaano kasimple at kababa ang loob nito. Habang alam niya na ang totoo. Pinanood lang siya ni Daniel na ipagtanggol ang isang bersyon niya na hindi naman totoo.
Hindi ko na kaya, bulong niya. Hindi na kita mapagkakatiwalaan, pero mas masakit, hindi ko na rin mapagkatiwalaan ang sarili ko. Hinusgahan kita base sa pananamit mo, sa pamumuhay mo. Naging taong hindi ko kailanman ginustong maging. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Hindi tayo magkaiba, Daniel. Nagsinungaling ka. Nag-assume ako. Pareho tayong nagkamali at hindi na natin mababawi yon. Hindi totoo yan, sabi ni Daniel, lumapit. Totoo, sagot niya. Umupo siya sa upuan ng driver at pinaandar ang sasakyan. Paalam, Daniel. Elena, sandali, pakiusap. Umalis siya nang hindi lumilingon. Hindi gumalaw si Daniel. Lupi-lupi ang suot niyang suit kung saan siya pinagsusuntok ni Elena. Pakiramdam niya'y hungkag ang dibdib. Nasa kanya ang lahat na pwedeng hilingin ng isang lalaki. Kayamanan, kapangyarihan, tagumpay. Pero sa pagkawala niya nawala ang tanging mahalaga, ang nag-iisang babaeng nagmahal sa kanya nang hindi alam kung ano ang meron siya. At masakit pa, iyon din ang dahilan kung bakit siya nilayuan. Lumipas ang 7 araw. Hindi lumabas ng apartment si Elena. Tumawag siya sa opisina na may sakit. Hindi naman eksaktong kasinungalingan dahil literal na sumasama ang pakiramdam niya sa ideya ng pagbabalik. Hindi maalis sa isip niya ang larawan. Si Daniel nakatayo sa meeting room, ang suit, ang katotohanang bumagsak na parang bubog. Ang damdamin niya'y umiikot na parang gulong, galit sa kanya, hiya sa sarili. Galit sa kasinungalingan, hiya sa panghuhusga, hindi ito tumigil. Hanggang sa Huwebes ng gabi, kumatok si Clara sa pinto, may hawak na 2 bote ng alak at matibay ang loob. Elena, buksan mo ang pinto ngayon din, sigaw niya. Alam kong andyan ka. Binuksan ni Elena ang pinto, mukhang pagod at wasak. Suot niya'y luma at lowlaw na sweatshirt. Magulo ang buhok, namamaga ang mga mata. Hindi na naghintay si Clara ng imbitasyon. Pumasok siya, binuksan ang alak at nagbuhos ng 2 baso. Inom, sabi niya. Ayoko. Hindi ko tinatanong kung gusto mo. Inom. Sumunod si Elena. Masakit ang tama ng alak sa lalamunan. Ngayon, magsimula ka. Kwento, lahat. Simula umpisa. At kinuwento ni Elena bawat detalye ng ang sirang sasakyan, ang mahahabang biyahe, ang mga date, ang pagmamahalan at sa huli ang sandaling gumuho ang lahat. Tahimik na nakinig si Clara. Nang matapos si Elena at ubos na ang unang baso, doon pa lang siya nagsalita. May karapatan kang masaktan at madismaya, anya. Salamat, mahinang sagot ni Elena. Pero may isang bagay kang hindi napapansin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elena nagkikibit. Oo, nagsinungaling siya sa'yo, mali yun. Pero isipin mo to. Lumapit si Clara, matalim ang tingin. Si Daniel ay bilyonaryo, walang asawa, at halatang hindi naman mahirap titigan. Pwede siyang dumating sakay ng mamahaling kotse, suot ang designer suit at iwagayway ang credit card niya. Pwede kanyang namangha agad sa yaman niya. Pero hindi niya ginawa. Yun nga ang punto, pinili niyang huwag gawin. Hinayaan kanyang makita kung sino talaga siya, walang mga pakitang yaman. At doon ka nahulog sa tunay niyang pagkatao. Tumigil si Clara, diretsong tumingin sa kanya. Hindi sa lifestyle na pwede niyang ialok. Pero nagsinungaling pa rin siya, may tinago siya sa akin. Oh, at mali yun, sumasang-ayon ako, pero Elena, maingat na hinawakan ni Clara ang kamay ng kaibigan. Hindi ba't may kaibahan ang pagsisinungaling para manipulahin ang isang tao at ang pagpili na itago muna ang totoo para makita muna nila kung sino ka talaga? Hinila ni Elena palayo ang kamay niya. So, dinidepensahan mo siya ngayon. Tinatanggol ko kayong dalawa kasi nakita kita nitong mga nakaraang linggo. Nagniningning ka, matagal na kitang hindi nakitang ganyan. Tahimik ka, totoong masaya ka. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino dahil akala ko mas mataas ako kaysa sa kanya. Nanlaki ang mata ni Clara. Yun ba talaga kaya ka naging malaya dahil inakala mong mas magaling ka sa kanya? Tumahimik si Elena at sapat na ang katahimikang yon bilang sagot.
Elena, palagi kang nagsasalita tungkol sa pagkiling ng iba, kung paano ka hinuhusgahan ng mga tao dahil sa pinanggalingan mo, pero ginawa mo rin sa kanya ang parehong bagay. Tiningnan mo ang lumang damit, ang luma niyang truck, at nagpasya ka kung anong klaseng lalaki siya. Alam ko, bulong niya. Hinusgahan ko siya agad. At ngayong alam mo na ang totoo, ano ba talaga ang mas masakit? Na hindi niya sinabi ang lahat sa'yo? O yung konsensya mong nagsasabing mali kang humusga sa taong hindi naman karapat dapat mapagkamalan? Bumagsak si Elena sa iyak. Hindi na naghintay si Clara. Niyakap niya agad ito. Pareho kayong tanga, siya dahil hindi kanya pinagkatiwalaan agad, at ikaw dahil hindi mo tiningnan kung anong nasa ilalim ng panlabas na anyo. Pero ang pagiging tanga ay hindi nangangahulugang hindi niyo talaga minahalang isa't isa. So anong gagawin ko ngayon? Paano ko siya muling mapagkakatiwalaan? Simulan mo sa pagtitiwala sa sarili mo. At saka mo tanungin ang sarili mo, karapat dapat ba siyang bigyan ng pagkakataong buuin muli ang meron kayo? Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, 11:00 ng gabi, nakaupo pa rin si Daniel sa opisina. Mag-isa. Muli, ganun na ang routine buong linggo, magtrabaho hanggang sa mapagod, matulog ng ilang oras. Paggising, iniisip si Elena at uulitin ang lahat. Andyan ka pa rin. Pumasok si Ricardo, dala ang kape, matagal na niyang kaibigan mula pa sa kolehiyo. May report pa akong tinatapos. May buong team ka para diyan, Daniel. Umupo si Ricardo sa tapat niya. Rafa, hindi ka pwedeng mamuhay ng ganito palagi. Wala akong choice. Hindi pa rin siya sumasagot? Umiling si Daniel. Tinawagan niya, minensahe, nag-email. Wala ni isa ang sinagot. Di puntahan mo siya. Ayaw niya akong makita. Sigurado ka ba? Sinubukan mo ba talaga? Ricardo, sinira ko ang tiwala niya. Paano ko pa maaayos yon? Gawin mo yung tanging hindi mo pa nagagawa, maging lubos na tapat. Bumuntong hininga si Ricardo. Alam mo kung anong problema mo, lagi mong sinusubok ang mga tao. Gusto mong makita kung mahal ka nila para sa kung sino ka, hindi para sa pera mo. Pero ang tunay na relasyon, hindi pagsusulit. Binubuo yan sa tiwala. Nagtitiwala ako sa kanya. Hindi, Rafa. Kung totoo yan, sinabi mo na sana ang totoo mula sa simula. Napapikit si Daniel, masakit ang katotohanan. Natakot ako. Takot saan? Na kapag nalaman niya kung sino talaga ako, mag-iiba ang tingin niya sa akin. Ayokong maging isa lang sa mga lalaking may pera sa paningin niya. At ngayon, nakikita pa ba niya ako ng pareho? Hindi. Hindi na niya ako nakikita kahit kailan. Tumayo si Ricardo. Ikaw ang pipili ngayon. Magpatago pa sa likod ng trabaho mo o puntahan siya. Paano kung hindi niya ako mapatawad? Di kahit papaano alam mong hindi ka sumuko. Na ginawa mo ang lahat, inamin mo ang mali mo at lumaban ka para sa kanya. At sa sinabi niyang yon, umalis na si Ricardo. Naiwan si Daniel, nakatingin sa kumikislap na screen. Tama si Ricardo. Pero paano ka hihingi ng tawad sa taong binasag mo ang tanging bagay na mahalaga sa kanya? Ang tiwala. Sabado. Biglang dumating si Doña Teresa sa apartment ni Elena, walang paalam. Mama, anong ginagawa mo rito? Tumawag sa akin si Clara, sabi niya, hindi ka raw okay. Pumasok si Teresa, tinitigan ng anak mula ulo hanggang paa. Pero hindi kalusugan mo ang problema, di ba? Bumagsak si Elena sa sofa at ikalawang beses sa linggong iyon, ikinuwento niya ang lahat. Tahimik na nakaupo si Teresa, ang mga kamay mahinahong nakapatong sa kandungan, hindi umaawat ni minsan. Nang sa wakas ay tumigil si Elena sa pagsasalita at bumagal ang luha. Nagsalita ang kanyang ina, banayad ang tinig. Naalala mo ba nung iniwan ka ng fiancé mo? Nanigas ang balikat ni Elena. Bakit mo yan binabanggit ngayon? Dahil iniwan ka niya? Dahil lang galing ka sa Osasco? Tugon ni Teresa, kalmado pa rin. Dahil sa paniniwala ng pamilya niya na hindi ka karapat-dapat, lumapit pa siya ng kaunti. Masakit, di ba? Masakit yung mahatulan hindi dahil sa puso mo, kundi dahil sa pinanggalingan mo.
Yung baliwalain ka dahil lang sa isang stereotype, tahimik niyang pinakawalan ang mga salitang iyon bago muling nagsalita. Ngayon, sabihin mo, anong ginawa mo kay Daniel? Bumigat ang hangin, hindi agad nakasagot si Elena. Hinusgahan ko siya, bulong niya sa wakas. Oh, hinusgahan mo siya. Tiningnan mo ang simpleng pananamit, ang karaniwang trabaho at inakala mong hindi siya sapat. Pero ang totoo, mas mabait, mas grounded siya kaysa sa karamihan ng mga lalaking nakasuit na nakilala mo. Alam ko, Ma, ngayon ko lang talaga na-realize, mali ako. Hindi pa ako tapos, sagot ni Teresa at lumakas ng kaunti ang boses. Mali rin siya. Dapat naging tapat siya mula sa simula. Dapat pinagkatiwalaan ka niya. Pagkatapos, hinawakan niya ng marahan ang mukha ng anak. Pero sabihin mo nga sa akin, anak, alin ang mas mabigat na pagkakamali? Ang magtago ng totoo dahil sa takot o ang humusga sa isang tao dahil sa sarili mong pagkiling? Hindi ko alam, nanginginig ang tinig ni Elena. Pero ako, alam ko, sagot ni Teresa. Pareho silang mali, oo, pero yung sa kanya, galing sa pagmamahal. Gusto ka lang niyang tanggapin mo siya bilang siya talaga. Yung sayo, saan galing? Yumuko si Elena. Sa hiya, bulong niya. Sa hiya kung saan ako nanggaling. Tama, sagot ni Teresa, malumanay. Maingat niyang pinunasan ang mga luha ng anak. Matagal mo nang sinusubukang takasan ang nakaraan mo na nakalimutan mo na ang itinuro ko sa iyo. Ang mahalaga ay ang pagkatao, hindi pera, hindi posisyon. Ang pagkatao ang siyang tunay na sukatan ng tao. May pagkatao siya, sabi ni Elena. Meron, sagot ni Teresa. At meron ka rin, pero pareho kayong nagpapatalo sa pride. At unti-unti, sinisira nito ang isang bagay na napakaganda. Paano kung hindi niya ako mapatawad sa kung paano ko siya tinignan? At paano kung hindi mo rin siya mapatawad sa pagtatago niya ng totoo? Tumayo si Teresa. Anak, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito'y lakas. Lakas para umamin ng nagkamali ako. At pagkatapos noon, pumili pa ring manatili. Lumapit siya at hinalika ng noo ng anak. Tahimik siyang lumabas ng apartment. Naiwan si Elena mag-isa sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang mga mensaheng ipinadala ni Daniel. 20. Isa-isa bawat isa mas taos puso at desperado kaysa sa nauna. I'm sorry. Please let me explain it. I love you. That was always true. I never lied about that. I just want the chance to make things right. Muling napuno ng luha ang mga mata niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa galit, hindi dahil sa hiya. Galing ito sa isang mas malalim na lugar, pagkahanap. Namimiss niya ito. Namimiss ang paraan ng pagpapatawa nito na parang effortless. Ang tahimik nitong presensya, ang paraan ng pagtitig niya na parang tunay siyang nakikita. Hindi lang ang itsura, kundi kung sino siya sa loob. At tama si Clara, at tama rin si Teresa. May pagkakataon si Daniel na ipakita ang yaman niya. Pwede siyang nagpasikat, pero hindi niya ginawa. Nagpakita siya bilang sarili niya. Totoo, mapagkumbaba, walang takip. At yun ang lalaking minahal niya, hindi ang titulo, hindi ang tagumpay, kundi ang tao mismo. Ngayon, isa na lang ang tanong na kailangang sagutin. May puwang pa ba sa puso niya para patawarin siya? Maaari pa ba siyang pagkatiwalaan? Pagkatapos ng lahat, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang bagong email, galing ito sa trabaho. Kumpirmasyon mula sa TechVision. Ang charity gala sa MASP ay nakatakda sa Biyernes. Obligadong dumalo ang lahat ng miyembro ng project team. Binasa niya ulit para makasigurado. Biyernes, 5 araw pa. Ibig sabihin makikita niya ulit si Daniel. Kailangan niya itong harapin, kausapin, magpaka-professional. Kinabahan siya. Pero may ibang nararamdaman sa ilalim ng kaba. Isang tahimik na damdamin na ayaw pa niyang pangalanan. Baka pag-asa iyon. O posibilidad na gawin ng tama, hindi pa siya sigurado. Pero may 5 araw pa siya. 5 araw para pumili ng pride o pumili ng pag-ibig.
manatiling sarado o buksan ng puso, hawakan ng sakit o magpatawad, tapusin na o simulan ng totoo. Wala sa labas ang sagot, nasa loob na niya ito, kailangan lang niyang magkaroon ng tapang para pakinggan ito. Kumikinang ang MASP sa ilalim ng langit ng Sao Paulo sa gabi. Tahimik na nakatayo si Elena sa gilid ng Avenida Paulista, nakatingala sa maliwanag na gusali. Dumadaloy ng elegante ang mga bisita sa pulang rampa, kumislap ang mga kamera habang kinukuhanan ng litrato ang mga prominenteng dumating. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang emerald green na gown. Simple pero elegante, pino, hindi pa sikat. Kaya mo to, bulong ni Clara sa tabi niya sabay pisil sa kanyang braso. Trabaho lang ito? Hindi, mahina ang sagot ni Elena. Mas higit pa ito sa trabaho. Alam ko, tango ni Clara, pero kaya mo, kalma ka, malakas ka. Ngumiti siya ng may init, mas malakas kaysa inaakala mo. Sabay silang pumasok sa loob ng gusali. Punong-puno ng enerhiya ang main hall. Mga negosyante, investor, media, lahat nag-uusap sa ilalim ng malambot na ilaw ng mga chandelier. Lumapit ang isang waiter na may dalang tray ng champagne. Kumuha si Elena ng isang baso, bahagyang humigpit ang hawak niya sa tangkay nito at narinig niya ang boses nito. Si Daniel ay nasa kabilang bahagi ng silid, napapalibutan ng mga tao. Suot niya ang isang itim na suit na perpektong nakasukat, ayos na ayos ang kanyang buhok. Pero hindi na iyon ang mahalaga dahil ngayon habang nakatingin siya kay Daniel, hindi na niya ito nakikitang CEO. Nakikita niya ang lalaking nakilala niya sa tahimik na daan, ang lalaking nagpatawa sa kanya ng walang kahirap-hirap. Siya ang nakinig sa kanyang mga alinlangan nang hindi siya pinaparamdam na maliit. Ang yumakap sa kanyang mga takot hindi hinusgahan. Ang lalaking minahal niya, nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng masikip na silid. Tumigil sa pagsasalita si Daniel, nagulat. Nagbago ang kanyang mukha, gulat, pag-asa at kaba, sabay-sabay na lumitaw. Bahagyang kumaway si Elena, may halong pag-aalinlangan. Tumugon si Daniel sa kanyang kaway, may maliit, malungkot na ngiti sa labi. Magandang gabi sa inyong lahat. Umingay ang tinig ng host sa buong bulwagan, maligayang pagdating sa taunang charity gala ng Tech Vision Brazil. Nagsimulang umupo ang mga bisita sa kanilang mga upuan. Pinili ni Elena ang isang pwesto malapit sa likuran. Umupo si Clara sa tabi niya. Ngayon ay iniimbitahan natin ang ating CEO, si Ginoong Daniel Augusto Martins, para magsalita ng ilang salita. Dahan-dahang lumakad si Daniel papunta sa entablado. Habang tinamaan siya ng spotlight, may bakas ng kaba sa kanyang tindig. Tila hindi siya bagay sa harap ng maraming tao. Hindi siya tulad ng mga CEO na nakilala ni Elena noon, laging handa, puno ng makinis na karisma. Hindi nagpapakitang gilas si Daniel, hindi niya kailanman ginawa iyon. Salamat sa pagdalo ngayong gabi, sabi niya habang mahigpit na hawak ang mikropono at sinusuyod ng tingin ang buong silid. Ang event na ito ay sumusuporta sa isang bagay na malapit sa puso ko. Ang pagbibigay ng access sa tech education para sa mga kabataang mula sa mga komunidad na kulang sa oportunidad. Sandali siyang tumigil sa kahuminga ng malalim. Lumaki ako sa isang simpleng bukirin sa labas ng Campinas. Mga magsasaka ang aking mga magulang. Wala silang teknolohiya sa buhay nila, kahit simpleng access wala. Pero naniwala sila sa mas mahalagang bagay, edukasyon. Lumutong ang boses niya. Ginawa nila ang mga mahihirap na desisyon para makapag-aral ako sa magandang paaralan. Ipinagpalit nila ang kaginhawaan para sa kinabukasan ko. Napayo ko si Elena, nakatutok sa bawat salita. Ito ang panig ni Daniel na hindi pa niya kailanman nakita. Pero sa paglipas ng panahon, habang lumalaki ang kumpanya at dumarating ang tagumpay, unti-unti akong nalayo sa mga tunay na mahalaga. Sinimulan kong habulin ng anyo, mas pinahalagahan ko ang imahe kaysa sa tunay na laman. Nakalimutan ko ang mga aral na nagtayo sa akin. Tumahimik ang buong silid.
Lahat ay nakikinig ng buo ang atensyon. At kamakailan lang, nakilala ko ang isang taong tumingin sa akin ng iba, hindi dahil sa titulo ko o sa kumpanya ko, kundi sa kung sino ako sa loob. Nagtagpo ang mga mata nila ni Elena, napigil ang hininga niya, hindi gumalaw. Sa simula, gumaan ang pakiramdam na hindi ako kilala bilang CEO, na makita lang bilang isang normal na lalaki. Pero pagkatapos, gumawa ako ng isang malalang pagkakamali. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Natakot ako na magbago ang lahat sa sandaling malaman niya kung sino talaga ako. Lumabas ang banayad ng ngiting puno ng pagsisisi sa kanyang mukha. At tama ako. Nagbago nga ang mga bagay, pero hindi dahil sa kinatatakutan ko. Nagbago dahil hindi ko siya pinagkatiwalaan. Dahil pinairal ko ang takot imbes na katapatan. Dahil imbes na maniwala sa kanya, sinubok ko siya. Napaluha si Elena. Napagtanto ko ang isang mahalagang bagay, walang halaga ang kahit anong tagumpay kung ikaw ay napapaligiran ng kawalan. Hindi kayang palitan ng pera ang tunay na koneksyon. At ang pagiging bukas, ang pagiging totoo, hindi iyon kahinaan. Yun lang ang daan patungo sa tunay na pag-ibig. Nakatuon na sa kanya ang tingin ni Daniel. Kung naririnig man ako ngayon ng taong mahal ko ng labis, gusto kong humingi ng tawad. Patawad sa hindi paniniwala sa atin. Patawad sa kakulangan ng tapang na karapat-dapat sa kanya. Sandali siyang tumigil at bahagyang nanginig ang tinig. Sa pagpapabaya sa isang bagay na tunay na mahalaga. May pagyanig sa kanyang boses pero nagpatuloy siya. Lahat kayo ay nararapat sa taong pipiliin ng tapang kaysa sa takot. Ang pipili ng katapatan. At kung bibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon kasama siya, gagawin ko ang lahat para maging lalaking karapat-dapat sa kanya. Tumayo ang mga tao at nagsimulang pumalakpak. Napuno ang silid ng palakpakan, sigawan, paghanga, pero nanatiling nakaupo si Elena, hindi makagalaw. Lumapit si Clara at mahina, ngunit mariing bumulong, lumapit ka. Ano? Kausapin mo siya, ngayon na. Pero yung event, walang makakapansin. Sige na. Lumabas si Elena ng silid, dumaan sa gitna ng karamihan. Nakita niya si Daniel sa labas, sa terasa ng MASP. Nakatayo ito, nakatalikod sa kanya, parehong kamay nakapatong sa railing, nakatanaw sa kumikislap na mga ilaw ng Avenida Paulista. Ang lakas ng dating ng talumpati mo, sabi niya. Mabilis siyang lumingon, nanlalaki ang mga mata nang makita siya. Elena, pwede ba kitang makausap? Siyempre, pwede mo akong kausapin kahit kailan. Umatras siya ng kaunti, binigyan siya ng espasyo sa tabi ng railing. Lumapit si Elena, iniwan ang tamang agwat sa pagitan nila. Sandaling katahimikan ang bumalot. Umalinggaw-ngaw sa paligid nila ang tunog ng lungsod. Gusto kong humingi ng tawad, sabi niya bago pa siya matigilan sa kaba. Sa kung paano kita tinrato nung una tayong nagkita, sa mga naging hinala ko, sa paraan ng pagtitig ko sa iyo at paghusga kahit hindi pa kita lubos na kilala. Papasok pa lang sana si Daniel sa usapan pero bahagyan niyang itinaas ang kamay. Please, hayaan mong tapusin ko. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses pero nagpatuloy siya. Buong buhay ko, takot akong husgahan ng ibang tao. Takot ako na malaman nila ang pinagmulan ko at isipin na hindi ako sapat. At sa kabila ng lahat, yun din ang ginawa ko sa iyo. Elena, nakita ko yung truck mo, yung suot mo at agad akong humusga. Binigyan kita ng label nang hindi man lang tinanong kung ano ang kwento mo. Pinunasan niya ang luha sa pisngi. At nang nalaman ko ang totoo, hindi ako nagalit dahil itinago mo yon. Naggalit ako sa sarili ko. Dahil nagkamali ako. Dahil naging ganong klaseng tao ako. Yung palagi kong sinasabing hindi ko gustong maging. Hindi ikaw yon, mahina niyang sagot. Ako yon noon, pag-amin niya, pero ayokong manatili roon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pinaalala sa akin ng nanay ko kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Hindi pera, hindi titulo, kundi pagkatao. At Daniel, ikaw ang may pinakamagandang pagkatao sa lahat ng nakilala ko. Ngayon, napuno na rin ng luha
ang mga mata ni Daniel. Dapat naniwala ako sa iyo, sabi niya, pausang boses. Dapat lang, sa ngayon niya dahan-dahang tumango. Dapat sinabi mo kung sino ka talaga. Sinubukan ko, mahina niyang sagot, higit sa isang beses. Pero sa tuwing malapit ko nang sabihin, natitigilan ako. Natakot ako. Takot na kapag nalaman mo magbabago ang lahat, na hindi mo na ako makikitang ako, kundi kung anong meron ako. Anong ibig mong sabihin tulad ng iba? Mahinahon niyang tanong. Sumandal si Daniel sa railing, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Sa mga nakaraang taon, tuwing may babaeng lumalapit sa akin, laging may dahilan, pera, impluensya, katayuan. Wala silang pakialam kung sino talaga ako. Para sa kanila, isa lang akong tseke, isang hakbang sa hagdan. Lumingon siya kay Elena, malumanay ang tingin. Pero ikaw, iba ka. Hinamon mo ako, hindi mo ako binula. Nakipagtalo ka. Tinukso mo ako. Pinaligaya mo ako. Tinignan mo ako at nakita mo ang isang tunay na tao. Bakit hindi mo pinaniwalaan yon? Dahil natakot ako, pag-amin niya, basag ang tinig. Dahil matagal na akong nagtatago sa likod ng pader. Mas ligtas kasi doon kaysa isugal na makilala ako ng buo. Pero ngayon ko lang nakita, may kapalit ang pagpiling iyon. Nawala ka sa akin. Lumapit si Elena, binasag ang agwat sa pagitan nila. Hindi mo ako nawala, sabi niya. Hinahanap ng mga mata niya ang katotohanan sa mukha ni Elena. Halos ayaw maniwala. Hindi! Hindi, mahinahon niyang sagot. Dahil mahal pa rin kita. Kalma na ang kanyang tinig ngayon, matatag na, hindi na nanginginig. Mahal ko yung lalaking nakilala ko sa kalsada noon, yung tumulong sa akin ng walang kapalit, yung umupo sa tabi ko at nakinig sa lahat ng takot ko ng walang paghusga. Yung lalaking nagparamdam sa akin na mahalaga ako, na naiintindihan ako, na ligtas ako. Ako pa rin yung lalaking yon, bulong niya. Yung pera, yung titulo, hindi yon ang pagkatao ko, detalye lang yon. Alam ko na ngayon, matagal pero naintindihan ko rin sa huli. Hinawakan niya ang kamay nito. Daniel, pareho tayong nagkamali. Natakot kang magtiwala at ako mabilis humusga. Pero kahit ganun, hindi na bago ng mga pagkakamali ang nararamdaman natin. Hindi nga, sagot niya sabay sapo ng kanyang kamay. Elena, kung handa kang subukan ulit, pangako, wala nang kasinungalingan, wala nang pagsusubok o pagtatago sa takot. Katotohanan lang, palagi. At pangako ko, patuloy kitang makikita. Hindi ang imahe mo, hindi ang yaman. Ikaw lang, ang totoong ikaw. Kaya magsisimula tayo ulit? Oo, ngumiti siya kahit basang-basa pa ang pisngi ng luha. Ulitin natin ito, pero ngayon sa tamang paraan. Tumindig siya ng diretso at iniabot ang kamay na may birong kilos, parang unang pagkikita lang. Hi, ako si Elena Rivas, Marketing Executive, anak ng isang tagalinis mula sa Osasco. Araw-araw akong nakikipaglaban sa imposter syndrome at madalas akong humusga kapag ako'y nasasaktan. Ngumiti si Daniel. Daniel! Hi, Elena! Ako si Daniel Augusto Martins dos Santos, Chief Executive Officer ng TechVision, anak ng mga magsasaka mula sa Campinas. Takot akong mahalin lang dahil sa pera at kapag natatakot ako, tinatago ko ang ilang bahagi ng sarili ko. Ikinalulugod kitang makilala, Daniel. Ikinalulugod din kitang makilala, Elena. Sabay silang natawa, may luha sa mga mata, pero bukas na ang mga puso. Pagkatapos, hinalikan nila ang isa't isa. Pero ang halik na ito, ibang-iba sa halik sa stadium noon. Ito'y banayad, malalim. Puno ng kapatawaran, pag-asa at simula ng panibagong kwento. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, isinandal ni Daniel ang noo sa kanya. Wala nang lihim, sabi niya. Wala nang paghusga, sagot niya. Magkakamali pa rin tayo, siguradong sigurado. Pero ngayon, haharapin natin ito ng magkasama. Mula sa loob ng bulwagan ay umalingaw-ngaw ang malumanay na tugtugin, tila malayo. Iniabot ni Daniel ang kamay niya. Sayaw tayo?
Ngumiti si Elena at inilapat ang kamay sa kanya. Sumayaw sila sa ilalim ng bukas na langit, sila lang sa terasa. Sa ibaba, kumikislap ang mga ilaw ng syudad. Sa itaas, tahimik na kumikindat ang mga bituin. Wala nang maskara, wala nang pagpapanggap, wala nang takot. Dalawang taong hindi perpekto pero piniling magmahal pa rin. Piniling maging matapang kaysa matakot. Piniling ang katotohanan kaysa pagtatago. At sa unang pagkakataon, naging lubos silang totoo. Lubos na bukas. Lubos na sila. At ang pakiramdam, perpekto. 6 na buwan ang lumipas, nakaparada pa rin ang lumang pickup truck sa gilid ng daan kung saan nagsimula ang lahat. Naupo si Elena sa isang checkered na kumot na nakalatag sa damuhan. Ang buhok niya ay sumasayaw sa hangin, nakasuot ng maong at simpleng pangitaas. Walang takong, walang blazer, walang baluti. Siya lang kampante kung sino talaga siya. Malapit lang si Daniel na mimigay ng mga sandwich. May cooler ng malamig na beer sa tabi niya. Hirap paniwalaan na ayaw mo pa niyang pumasok sa truck na to dati. Sabi niya habang ngumunguya, may ngiting pilyo. Ang arte ko noon, natatawa ngamin ni Elena. Hindi, natakot ka lang, sagot niya ng malumanay. Magkaiba yon. Tumingin si Elena sa paligid, ang malawak na bukirin, mga punong nagsisimula ng magkulay ng taglagas, ang walang katapusang langit sa itaas. 6 na buwan na ang nakaraan, baka naiilang pa siya sa ganitong katahimikan. Ngayon, para na itong tahanan. May proposal ako sa iyo, biglang sabi ni Daniel. Tinaas niya ang isang kilay. Talaga? Anong klaseng proposal yan? Professional. Hinugot ni Daniel ang tablet mula sa backpack. Maglulunsad ang Tech Vision ng bagong division, nakatuon sa pagdadala ng teknolohiya sa mga rural na komunidad. Magdadala tayo ng internet access, mga tools sa pamamahala at digital education sa maliliit na bayan at lugar ng pagsasaka. Kumikinang ang mga mata ni Elena. Totohan ba ito? Totohanan, sagot niya, may ngiting puno ng pagmamalaki. Pinaghalo nito ang dalawang bahagi ng pagkatao ko, ang lungsod at ang bukid. Ipinakita niya sa kanya ang tablet, ipinipresinta ang mga slide. Na-secure ko na ang pondo. Handa na rin ang mga partnership kasama ang mga lokal na kooperatiba, pero may kulang pa ang pinakamahalagang bahagi. Ano yon? Tanong ni Elena. Marketing, komunikasyon, isang taong marunong makipag-usap sa mga tagalungsod, pero may puso rin para sa mga nasa probinsya. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Gusto kong ikaw ang mamuno sa division na to. Hindi agad sumagot si Elena. Tinitigan muna niya si Daniel. Pagkatapos ay nagtanong, bakit ako? Dahil kamangha-mangha ang huli mong campaign. Dahil naiintindihan mo kung paano pagdugtungin ang dalawang magkaibang mundo. At dahil alam mong ikuwento ang isang bagay na mararamdaman ng parehong panig na bahagi sila. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Ito'y hindi regalo, Elena. Pinaghirapan mo ito. Sigurado ka ba talaga? Tanong niya. Mas sigurado pa ako rito kaysa sa kahit ano pa. Sa katunayan, ipinakita ko na sa board ang mga ginawa mo noong nakaraang linggo. Inaprubahan nila, unanimous, ngumiti siya. At bago ko pa banggitin na tayo na, natawa si Elena. Lagi kang may damage control bago pa mangyari. Sa'yo ako natuto, biro niya. Binalikan ni Elena ang mga slides, matapang ang vision, makabuluhan. Eksakto sa klase ng proyektong matagal na niyang hinihintay. Sige, sasali ako, sabi niya, pero may isang kondisyon. Sabihin mo lang, ihiwalay natin ang trabaho sa personal na buhay. Sa opisina, empleyado mo ako. Kasama sa trabaho, pero sa labas ng oras, girlfriend mo ako. Deal! Iniabot niya ang kamay. Tinanggap ni Elena iyon ng nakangiti, tanda ng kanilang kasunduan. By the way, sabi niya habang tumitingin sa paligid, nasaan ba tayo ngayon eksakto? Mga ilang kilometro lang mula sa bukirin ng pamilya ko. Pwede ko ba itong makita? Sa palagay ko, oras na para makilala mo sina Javier at Isabel, sabi niya, nakangiti. Simple at magiliw ang bukirin ng pamilya Martens. Isang bahay na may malawak na porch, isang hardin na puno ng bulaklak, mga manok na malayang naglalakad sa bakuran. Tinanggap ni Donna Isabel si Elena ng may mahigpit na yakap at isang platong puno
ng bagong lutong cookies. Ikaw pala yung babaeng dahilan kung bakit laging may ngiting parang nahulog sa langit ang anak ko. May, mahinang sabi ni Daniel, namumula ang muka. Ano naman, totoo naman, natatawang sagot ni Isabel. Hinila niya si Elena papasok. Pasok ka, pasok. Matagal nang gustong makilala ni Javier ang babaeng ito. Si Ginoong Javier ay parang mas matandang bersyon ni Daniel. Pareho ang kulot na buhok, ngayon ay may halong uban. Pareho ang banayad ng ngiti sa mukha. Maligayang pagdating, Hija. Ikinuwento na sa amin ni Daniel ang tungkol sa'yo. Wika niya ng may init. Sana puro magaganda lang, biro ni Elena. Walang iba kundi ang pinakamaganda, sagot ni Javier habang tumatawa. Nagsalin si Javier ng kape. Galing ka raw sa Osasco? Oh, tama. May pinsan pa nga ako na nakatira ron, sagot niya. Talaga? Aling bahagi ng bayan? Mula sa simpleng tanong na yun, nagsimula ang isang mahabang usapan tungkol sa lungsod ng São Paulo, sa buhay sa probinsya, at syempre tungkol sa soccer. Ramdam ni Elena ang isang kakaibang ginhawa, isang pakiramdam ng pag-aangkin na malalim na nanahan sa kanyang puso. Mga isang oras ang lumipas, may isa pang sasakyang dumating. Agad nakilala ni Elena ang lumang Opel Corsa ng kanyang ina. Nay, anong ginagawa niyo rito? Tanong niya gulat na gulat. Bumaba si Donna Teresa na may mainit na ngiti. Inimbitahan ako ni Daniel. Sabi niya family lunch daw ito. Nagkibit balikat si Daniel kalmado. Naisip ko lang na maganda sigurong magkakilala na ang mga nanay natin. Nagbatian ang dalawang babae. Si Teresa ay may tibay ng isang inang maraming taon nang naglilinis ng bahay at nagpalaki ng 3 anak. Samantalang si Isabel ay may katahimikan at lakas ng isang babaeng buong buhay ay sa bukid na muhay. Habang sabay-sabay silang kumakain, nagkwentuhan ang dalawang ina. Mga kwento ng pagpapalaki ng anak sa gitna ng kakapusan, ng pagtatrabaho ng walang humpay para makapag-aral ang mga bata, at kung gaano sila ka-proud sa mga anak nilang lumaki ng may dangal. Pinalaki mo ang mabuting lalaki, sabi ni Teresa kay Isabel, taos puso ang boses. Lalaking may tunay na pagpapahalaga. At pinalaki mo ang isang kahanga-hangang anak na babae, sagot ni Isabel. Malakas siya, matatag at puno ng tapang. Nagkatinginan si Daniel at Elena. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang hindi pala ganoon kalayo ang pinagmula nila tulad ng inaakala noon. Kinahapunan, naglakad sila sa paligid ng lupa. Palubog na ang araw at tinatabunan ng gintong liwanag ang paligid. Hawak ni Daniel ang kamay ni Elena habang tahimik silang naglalakad. Masaya ka ba? Bigla niyang tanong. Masayang masaya, ikaw. Mas masaya pa kaysa sa inakalang pwede akong maging. Huminto siya at humarap kay Elena. Alam mo kung anong kakaiba, sabi niya. Sa maraming taon, akala ko kailangan kong mamili ng pagkatao. Maging chief executive officer o anak ng magsasaka, manirahan sa lungsod o manatili sa probinsya. Pero sa'yo, pakiramdam ko, pwede akong maging pareho. Tumango si Elena na may ngiti, eksakto, at hindi ko na rin kailangang itago kung sino ako. Hindi na lang ako ang executive, ako rin si Teresa's daughter. Parehong bahagi ng pagkatao ko, yung pinakatotoo, yung may halaga. Lumapit si Daniel at hinalikan siya. Isang halik na mahaba, banayad at puno ng pag-asa. Nang maghiwalay sila, isinandal ni Elena ang ulo sa dibdib ni Daniel. Tahimik na pinapakinggan ang tibok ng puso nito. Salamat! Mahina niyang bulong. Para saan? Tanong niya marahan. Sa paglalakad ng landas na iyon, kasama ko. Sa paghihintay sa akin, sa pagpapatawad mo. At salamat din, sabi ni Daniel, sa tunay na pagkakita sa akin, sa pagtulak sa akin na lumago, sa pagmamahal mo kahit noong panahong hindi ako karapat-dapat. Mahinang tumawa si Elena. Hindi ka na yung taong yon at hindi ka na rin yung babaeng mabilis humusga. Nagbago na tayo. Totoo nga. Magkasama silang tumayo, pinagmamasdan ng langit habang unti-unting naglalaho ang huling sinag ng araw. Ang abot-tanaw ay kumikislap sa kulay rosas at kahel.
Dalawang magkaibang mundo ang natutong magsama. Dalawang di perpektong kaluluwa ang kusang piniling magmahal. Araw-araw, hindi ito pantasya. Mas makabuluhan pa ito. Totoo ito. Tunay, di perpekto at lubos na kanila. At sa mismong daang iyon na pinagmulan ng lahat, kung saan minsang humusga si Elena at nagtago si Daniel, may tumubong mas malalim kaysa sa kasakdalan, isang pag-ibig na totoo, isang pag-ibig na tinanggap ang mga pagkukulang at mga pagkakamali. Isang pag-ibig na piniling maging tapat kaysa sa madali. Isang pag-ibig na ginawa silang tunay na magkasangga sa buhay. At sa huli, napagtanto nilang pareho na ang ganitong klaseng pag-ibig ay higit pa sa anumang fairy tale. Naantig ba ang puso mo sa kwento ni na Elena at Daniel? Ibahagi ang iyong salobin sa comments sa ibaba. Sa sukatang 0 hanggang 10, ilang puntos ang ibibigay mo sa kwentong ito? Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bago naming kwento. Baka nga hindi mo pa alam kung paano basahin ang manual ng